DZXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Naglalagablab sa 558. Sa ngalan po ni Frank de la Peña o si Buddy Oberas, nakakaranas ng 10 oras sa power interruption na ilang bahagi po na nalawigan dyan sa Nueva Ecija sa anunsyong nilabas ng National Grid Corporation of the Philippines. Mararanasan ng power interruption sa ilang bahagi ng probinsya sa Martes, July 30 pa naman, magsisimula alas 7:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Kabilang po sa mga apektuhan ang Area 2 ng Nueva Ecija, Electric Cooperative Incorporated, sabi nila, partikular ang mga bayan ng Santa Rosa, San Leonardo, Peñaranda, General Tinio at Port Magsaysay. Ang dahilan ng power interruption ay ang repair at maintenance ng transmission line sa kaban ng Cabanatuan, San Isidro 69 KB line segment. Walang pakundang ang pinagsasaksak at pinagtataga isang pasahero matapos na hindi makapagbayad ng 8 pisong pamasahe sa jeep sa Sampaloc, Maynila, mga kasama. Sugatan po ang 33 anyos na lalaki na si Aldrin Espanyol nang inundayan ng saksak na hindi pa kilalang driver. Nabatid na biyaheng Fairview, Quiapo ang jeepney may plakang TXA 298 na minamaneho ng tumakas sa driver. Alauna na madaling araw nangyari. Bigla na lamang pinagsasaksak at pinagtataga sa Espanyol nang madiskubring wala pa itong 8 pesos para sa kanyang pamasahe. Agad na tumakas ang suspect habang nagpapagmutam ng biktima sa isang ospital. Naglalagablab na mga balita. Dalawa po ang patay doon sa may area ng Cotabato sa North. Patay sa bypass operation ito. May balita sa Daisy Mangod ng RMN Cotabato. Daisy, iradyo mo. 2 kataong nagtutulak ng iligal na droga ang namatay sa bayan ng Pikit North, Cotabato nang sila'y manlaban sa inilunsad na buy-bust operation ng PIDEA ARMM katuwang ang 7th Infantry Battalion kahapon ng umaga. Ayon kay PIDEA ARMM Chief Filemon Ruiz, nangyari ang insidente dakong alas 6 ng umaga sa Barangay Batulawan sa nabanggit na bayan. Target sanang dakpi ng isang Raymond Timan alias Menu Timan, ngunit ito'y nanlaban, bumunot ng baril at pinaputukan ang mga otoridad kaya siya ay binaril din. Napatay din ang kanyang kasama na si Titing Alba alias Teo nang ito ay manlaban. Na-recover sa mga suspect ang 10 gramo ng shabu at nasamsam din sa kanila ang mataas na kalibre ng armas tulad ng 38 revolver pistol, isang M16 Armalite rifle, isang KJ submachine gun, isang caliber 45 pistol, 13 magazine ng M16 at 3 granada. Ang napatay ng mga suspect ay sangkot umano sa mga highway robbery hold-up. Bukod sa sila ay nasa watch list ng PIDEA, ay wanted din sila sa Pikit PNP. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak, RMN. Naglalagablab sa 558. Dispatcher ng jeep pinagbabaril dyan sa Quezon City. Ay report si Silvestre Labay. Rambo, i-radyo mo. Umabot ng buhay sa Malbar Hospital ang isang dispatcher ng jeep matapos na ito'y pagbabarilin ng 2 sa 3 hindi kilalang suspect. Kinilala ang biktima na nagtamo ng tama ng bala ng kalibre 45 baril sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na si Elmer Tandok, 58 anyos, residente ng number 2 sa Kaligayahan Street sa Barangay Batasan sa Quezon City. Patay sa isinagawang investigasyon ni Piloto Raymond Balantak ng Station 6 ng QCPD kagabing alas 8:20 habang kumakain ang biktima kasama ang dalawa niyang anak na isang babae at isang lalaki ay biglang pumasok ang dalawang lalaki na nakapunit at walang kabog
sabog na pinaputukan ang biktima. Matapos na makitang duguan at bumulagda ay mabilis na tumakas ang dalawang suspect sakay ng isang motorsiklo na nakabang ang kasama nito na mabilis na tumakas. Samantalang ang biktima ay sinugod sa paggamutan, subalit ito ay binawian ng buhay. Inaalam na ng pulisya kung ano ang motibo at pagkakainalan ng mga suspect. Kasama mo sa Quezon City para sa DCXL 558. Ako si Silvestre Labay, Tata RMN. Naglalagablab na DZXL Bulat Palaro. Basketball time mga kasama. Halos 3 linggo lamang po matapos isama sa coaching staff ng Barangay Ginebra, inilagay ng San Miguel Corporation si Ato Agustin bilang interim coach ng Gin Kings para sa dating 2013 PBA Governor's Cup. Si Agustin po ang pansamantalang papalit sa nagsumite ng leave of absence na si Al Francis Chua para sa nasabing komperensya magbubukas na sa Agosto 14. Matatandaan na tinulungan ni Agustin ang Petron Blaze na makuha ang korona ng 2011 PBA Governor's Cup at tapos pigilan ng talk and text drop on texters sa hangad na Grand Slam. Pinalitan naman siya ni Olsen Rosella noong 2012 kasunod ang pagkakahirang kay dating assistant G. Abanilla sa bench ng Boosters matapos ang 2013 Commissioner's Cup. Natakda pong pangasiwa ni Agustin ang team practice ng Ginebra ngayong araw sa Reyes Gym dyan sa Mandaluyong. Naglalagablab na mga balita DZXL Showbiz Balita. Wala po si Loli at andito naman si Miss Kelly. Good morning! Hello, Papalicious Buddy! Hello mga kasamang friendship, mga ka-tribe at mga ka-chatters! Nandito naman si Lola. Wala si Loli. Hello, good morning po sa inyong lahat. Ito ang ating showbiz for Friday. Abay, nagkaroon ngayon ng negative image sa paningin ng madlang people ang magkapatid na Andre at Kobe Paras. Yung ginakis ni Benji Paras at ni Jackie Forster. Paano daw? Humingi na ng tawad yung kanilang mother, Jackie. Pero hindi daw pinagbigyan ng dalawa. May ganong attitude, ano? Siguro talaga may pinaghuhugutan pa talaga ng sama ng loob, hinanakit, bitterness, o ano pa ba yung sama ng loob dyan sa nanay nila. Kaya hindi agad-agad na pagbigyan ng sorry kahit na humihingi ng tawad. Naku ha, matapos pumirma ng kontrata sa isang talent agency, sinasabing posibleng magkaroon na ng mga projects at TV endorsements ang dalawa. Pero, say ng iba, baka magdadalawang isip ang mga advertiser na kunin ang serbisyo nila. Dahil parang may ganung attitude, ano? Although si Kobe, ana banana na, di ba? Oo nga. Masasayang yun kasi magre-reflect yun sa magiging nila, advertise sila, di ba? Ayon naman sa ibang mga osisera dyan, nagpapaingay at nagpapasikat lang ang dalawa dahil naisip na pala na pumasok sa mundo ng showbiz ladya. Exactly! What a style. Di mga ganun talaga. Ikaw ba, may style ka rin? May style. Iba-ibang style. Iba rin yung style mo? Kaya nga, wala lang. Kaya ganito tayo ngayon. Dahil lang sa pambihirang style. Ano ba naman? Kasi naman baka nauso yung mga style yan. Pwede bang basic na lang? Dati walang style. Oo. Nasa kanya-kanyang discard yan kung paano magagawin. May style si Kobe. Lebron, ha? Oo nga, no? Darating na rin dito yung model ng Lenovo, no? Ay, ang ganda ng cellphone niya. Yung laptop. Ang pamamahagi natin yan. Abangan. Why not? Diba? Pero kung ako kay Kobe at kay Andre, sa bagay nanay niyo pa rin yan. Di ba may kasabihan? Oo. Ang mga magulang, hindi matitiis ang anak. Oo. Talaga. Pero ang mga anak natitiis talaga magulang. Ano? Kasi may pinaghuhugutan pa yun, Papa Bad, sa sama ng loob. Nako-compare tuloy si Gabby at saka si Casey. Pero ibang case din naman yung dalawa, di ba? Ito kasi si Jackie Forster, parang ang daming napagdaanan sa buhay na talagang napakasalamuot. Kaya gano'n na lang yung hinanakit ng dalawa niyang anak sa kanya. Naku, sa bagay, ganun. Time will heal naman. Maniwala tayo dyan. Di ba? Amen. Friday ngayon, Quiapo Day. Kaya ingat-ingat. Naku, kawawa naman magsisimba sa Quiapo, no? Hindi makakadaan yung bus. Dalawang sakay kayo. Oo nga, nakakainis. Papalit-palit. Sayado sa pamasahe. Buti na lang. Kagraduated dyan tayo, Papa Bads, ganun no? Ba? Hindi na tayo dumadaan sa Espanya. Dito na lang sa EDSA. Dami pa rin bus.
Bye! Ako hindi pa ako graduate. Hindi pa? Sige. Di bale. Ako rin, papunta rin dun. Pagdating ng panahon. Sige na nga. Bye-bye! Happy weekend! Happy Ito pa nag-iisang Dalda Kila, Miss Candy, sa ngarap po ni Lolly, Tatak, RMN. Thanks, Miss Lola. Miss Candy. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang Panghimagas. Dito na po si John Ice. Hi, Merry Christmas! Merry Christmas. Matagal pa, Nagulat di ba? Matagal pa. Pero ito, ang balitang panghimagas natin ngayong umaga, kay gandang umaga. Parang channel to lang, Oo nga, no? Umagang kay ganda. Oo nga, no? Okay. Sige, tirita natin una. O, di ba? Para fair. O, di ba? Sabi sa New York City, malayo pa ang Pasko pero pinipilahan na po ang isang Santa Claus sa Times Square. Kung ang nakasanayan natin bilang mga bata ay tayo ang kumakandong kay Santa para magpa-picture, well, baliktad ang kakaibang Santa na ito. Dahil siya ang kakandong sa iyo, parang magpa-picture, o, di ba? Bigat pa naman yan. Pero ito, Okay. hindi naman daw hassle kasi hindi naman daw siya kasing laki at kasing bigat tulad ng ibang Santa Claus. Kaya nga tinagurian siyang Santa Elf. Ba? Ayon sa Santa Elf, nais na daw magpasaya ng mga tao kahit malayo pa ang Pasko. Merry Christmas. Merry Christmas, John Ice. Merry Christmas. Na-miss mo ba si Wayne? Wala ng ano. Oo nga eh, wala si kasamang Weng. Sayang. Monday. Oo, sa Monday. Ayan po ang ating balitang panghimagas. Ako po si Johnny's Romero o John Ice. O, sabi nga ni kasamang Weng, Jonah Bells. Tatak RMN. Thanks, John Ice. Naglalagablab na mga balita. DZZXL. Ulat Trapiko. Andito na siya, mga kasama. The Boy. Morning, Rambo. Good morning, kasamang buddy at sa ating mga motorista. Ang ating daloy ng trapiko sa mga motorista na tataha kasamang buddy sa kahabaan ng Aurora Boulevard ay banayad ang usad ng mga sasakyan. Bahaglayang buwabaga lamang kasamang buddy pag dating sa harapan ng PSBA dahil yung mga sasakyan na galing Marikina ay yumuyotor ng ibang private vehicle diyan sa naturang eskwelahan. Pero pagkalampas nito ay tuloy-tuloy ng usad ng mga sasakyan at muling pabagal naman pagdating sa harapan ng St. Joseph hanggang sa 15th Avenue hanggang Cubao. Pero pagkalampas ng Aurora Boulevard ay tuloy-tuloy ng usad ng mga sasakyan. Sa kabilang linya, patungo naman sa bahagi ng Marikina, Antipolo, ay mabagal ang usad ng mga sasakyan at muling bibilis paglampas ng St. Joseph at muling babagal naman pagdating sa Katipunan. M.O.T.T. Mo. Ang MOTTO ko kasamang buddy ang dating mga motorista. Handog ito kay Professor Eric San Juan. Maganda yung guest niya kay Rembrandt Balitan ngayong Friday. Ang mga guest ba niya ngayon, malulupit? Malulupit kasamang buddy. Mga bigatin. Mga guest ni Professor Eric San Juan ay antabayanan ng ating mga kababayan yung guest niya. Tama-tama dahil mainit ang usapin sa immigration, sa customs, pati pork barrel. May mga guest pala siya ngayon dyan. May mga guest na pork barrel. Tama ka. Nagkaunayan sa issues na yan. Sige. Okay, so mamaya antabayanan yung guest ni Professor Eric San Juan. Ang motto natin, life is not about waiting for the storm to pass. It is about learning how to dance in the rain. Ano ibig sabihin niya? Tagalog. Tagalog, kasamang buddy, ang buhay daw ay hindi tungkol sa paghihintay na mawala ang bagyo, kundi para matuto kung paano sumayaw sa ulan. Ibig sabihin, kasamang buddy, ay marami man tayong harapin bagyo o problema sa ating buhay, mas maging makabuluhan ang buhay kung harapin ito at maging masaya at kontento sa gitna ng mga ito.
Galing. Thank you, Rambo. Thank you very much, kasamang Buddy. Kasama mo sa kaba ng Aurora Boulevard, Silvestre. Labay, tatak, RMN. Dire-diretsong mga naglalagablab na balitang tatak RMN, mga kasama niyo po napakinggan dito sa Disney XL 558. Umaga ng Biyernes na, July 26, 2013. Kasama niyo po ang serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro sa ngalan po ni Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas, mabuhay. Kayo po lahat sa Disney XL ay Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa unang pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo. Kung gusto mo